Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is magkasama ba sina Adan at ang mga dinosaur? Concept po nito ay the age theory na makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 3. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Ngayon po makikita natin or i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. Meron pong old earth versus young earth. So, sa first teaching, God could have created the universe over time. So, ginawa ng Panginoong Jesus yung mundo nung sa dating panahon pa sa kumbaga, ginawa niya muna yung mundo bago siya magkaroon ng tao. So, yung mundo is dating-dati pa siya. Kumbaga, over time na siya. Ngayon naman, sa second teaching, God could have created the universe instantly. So, pwedeng ginawa ng Panginoon yung mundo just to the way how ito. Kung sinabi niyo magkaroon ng liwanag, nangyari yun, hindi ba? Kung sinabi niyo magkaroon ng langit at lupa, karoon nga. So, instantly yung nagawa ng ating Panginoon. Ngayon naman, God created a literal Adam and Eve. Ginawa po ng Panginoon si Adan at si Eva sa pamagitan ng kanyang wangis. Ginaya niya po yung kanyang mga tinurang na anak sa kagaya po ng wangis na mayroon ng ating Panginoon. Yan naman po, proceed na tayo sa application. First application, believe in the literal historical Adam. So, maniwala tayo na yung sa pamamagitan ng history ni Adam, kung paano siya nabuo, dahil ang Diyos yung nagsabi, di ba, na kung paano niya ginawa si Adan sa buhay na niya, sa buhay na pamamagitan ng, di ba. Ngayon naman sa second application, believe in the doctrine of original sins. So, maniwala po tayo sa mga original na mga kasalanan na susulat dun sa kanyang utos. Ngayon naman sa third application, believe in the redemption work of Christ. Maniwala po tayo na redemption na ginawa po sa atin ng Panginoon, gawa po sa atin ng Panginoon at hindi ng kung sino pang mga tao. Ngayon naman po sa discussion na tayo. Why is it important to believe that nothing is impossible for God, that He can do all things? Kasi alam naman natin na siya lang yung nagbibigay ng hininga sa bawat buhay ng tao. So, walang imposible sa Panginoon. Like for example, imposible magkaroon ng snow dito sa Pilipinas dahil meron Diyos lahat ng bagay na gagawa niya. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.